Dahan-dahang tumawid ang lalaki. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Arturo na may taong naniniwala sa kanya na taga-sityo. Nauna nang naglakad si Arturo. Sa likod niya ay sumusunod naman ang lalaki. Subalit nangyari ang hindi nila inaasahan, lalo na ni Arturo. Biglang lumubog ang lalaki sa ilog at nawala ito sa kanilang paningin. Mabilis na hinawakan ni Arturo ang kamay nito, pati na ang braso nito para hindi tuluyang maanod sa ilog. Mabuti na lamang at maagap ang galaw ni Arturo. Kung hindi ay baka kung ano nang nangyari sa kasama niya at baka lalo pang manaig ang takot sa mga ito. Mabilis niya itong inalalayan pabalik sa gilid ng ilog. Sinabi na lamang ni Arturo noon na ipagpapaliban na lang muna nila ang pagtawid sa kabilang bahagi ng ilog. Parang uulan na daw kasi noon, kaya naman sinabi na lang niya na sa susunod na nga lang, kapag sigurado na nilang maganda ang panahon. Pumayag naman ang mga kasama niya, pero kita niya sa mata ng mga ito ang tuwa. Tila ba nabuhayan sila nung makita nilang makatawid si Arturo ng ligtas sa kabilang bahagi ng ilog. Nagsabi din kasi yung lalaki na nadulas lang daw talaga siya sa lumot, kaya wala silang dapat na ipag-alala. Maaari na siguro talaga silang makatawid sa kabilang pampang nang walang nagiging problema. Subalit ang hindi alam ng mga kasama ni Arturo ay may ibang mga nilalang palang naghihintay na makatawid silang lahat. Naramdaman daw yon ni Arturo dahil may nakita siyang isang kulumpo ng lumot na unti-unting gumagalaw papalapit sa kanila. Kung iyon daw ay pangkaraniwang lumot lamang na nakikita sa mga ilog, ay natural na sasabay lamang ito sa agos ng tubig. Pero hindi daw, dahil pasalungat daw ang galaw nito sa agos ng tubig at papunta nga ito sa kanilang pwesto. Kaya nga niya naisipang wag na munang tumuloy. Mas mabuting pag-aralan niya na muna kung anong nilalang ang nandoon para daw mas ligtas silang makakatawid ng walang nagiging problema. Kinagabihan ay wala itong ginawa kundi mag-isip kung papaanong makakatawid sa kabilang ibayo ng sityo. Iniisip din niya ang mag-asawang ihinatid niya doon. Kumusta na kaya sila ngayon? Kumusta na kaya ang baby nila? Mga tanong ni Arturo sa isip niya. At dahil nga hindi na siya makatulog, ay doon na nabuo ang loob niya. Doon niya na sinimulang magbasa-basa na muna sa itim na librong naiwan ni Kuyang. Puro halaman ang nakasulat dito, bulong ni Arturo sa sarili. Maliban sa ilang dasal na alam niyang inuusal ni Kuyang para lumakas ang mutya nito, ay puro halaman lamang ang mga nakasulat doon sa itim na libro ni Kuyang. Ngunit wala naman itong nakasulat kung ano o saan ito pwedeng gamitin. Kaya naman kinabukasan, sinadya ni Arturo si Manong Celio sa kanyang bahay sa bundok ng Suso ng Dalaga. Sakto namang nakita niyang kumukuha ito ng mga halamang gamot at may hawak-hawak siyang isang malaking sawa. Malayo pa lamang si Arturo ay nagtago na ito. Ngunit kitang-kita niya ang matandang abalang-abala sa pangunguhan ng mga halaman. Nagulat na lang si Arturo noon nang sigawan siya ni Manong Celio at sabihing bilisan niya raw at wag na siyang magtago. Kanina pa daw siya naramdaman nitong pumasok sa bundok. Nagulat man, ay natawa na lang din noon si Arturo sa pilyong biro sa kanya ng matanda. Kahit papaano ay nagkakaroon na siya ng kaibigan doon sa delikado at kakaibang lugar na yon. Habang namumulot ng mga damo si Manong Celio, ay inunahan na agad nito ng tanong si Arturo. "Oh bata, bakit naparito ka? Hindi ka naman siguro pupunta rito nang walang dahilan?" Tanong sa kanya nito. Oo Manong Celio. Pinag-aaralan ko kasi itong mga laman ng libro ni Kuyang. Baka kasi magamit ko. Sagot naman ni Arturo. Ang sabit paliwanag sa kanya ng matanda na yung mga nakasulat daw sa librong itim ni Kuyang ay galing sa sariling karanasan at abilidad ni Kuyang at maaari niyang magamit ang iba doon
Pero hindi lahat. Hindi kasi nila masabi kung anong klaseng mutya ba ang nakuha ni Arturo. Yan ba yung mutya ni Kuyang? O ibang mutya ng banakon ang hawak nito? Pero tanging si Arturo lamang ang makakaalam kung anong mga abilidad pa ang makukuha niya mula sa mutyang tangan niya. Paliwanag ni Mang Celio na ang mutya raw ni Kuyang ay may kakayahang magpagaling. Sinisipsip nito ang kahit na anong sakit na meron ng isang tao. Pero ang kay Arturo daw, hindi daw nito masabi. Tila ba iba ang kakayahang bigay nito kay Arturo, kaya mas mabuting pag-aralan niya daw ito ng maigi at baka mapahamak lang daw siya. Matapos nga ang kanilang usapan ay umuwi na agad ang dalawa sa kubo. Doon ay mismong si Mang Celio na ang bumuklat ng libro ni Kuyang. Doon niya nabasa ang mga dasal nito para sa pangbulag, panglason at pampagaling. Idagdag pa roon ang kombinasyon ng mga halaman na pwedeng panggamot at panglason. Tinanong ni Mang Celio si Arturo sabay turo sa itim na libro. Oh, alam mo ba itong mga halaman na ito? Hindi nga po eh. Hindi ko rin alam kung anong klaseng halaman yan. Sagot ni Arturo. Muling inilipat ng pahina ni Mang Celio ang libro. Doon ay itinuro niya ulit ang isang salitang nakasulat doon. Ito, nabasa mo? Palumpong? Napakapangit naman ng salita ni Kuyang. O baka sinadya niya to? Doon ay tila malinaw na bumalik sa alaala ni Arturo ang lahat. Palumpong? Parang lason sa mga lamang tubig? Doon ay parang naging malinaw na ang lahat kay Arturo. Ang pahinang iyon ng itim na libro ay nagtuturo kung papaanong kumuha ng mga halamang dahon at damo na pwedeng ihalo sa palumpong para maging lason. Pero masyado pa raw maaga para husgahan nito. Napatango na lamang si Mang Celio sa kanyang naobserbahan. Maaaring walang kakayahang manggamot si Arturo, pero pwedeng ang mutya niya naman ay sadyang ginawa para sa abilidad ng panglalason. Isa daw sa mga abilidad ng mga antingero o gumagamit ng mga lihim na aral ay ang panglalason. Sa isang simpleng tapik ay maaari mong mapatay ang kahit na sino nang hindi niya namamalayan. Dagdag pa dito, hindi lamang daw ito ginagamitan ng dasal. Meron pa itong dagdag na mga halaman na talagang magpapalakas sa lason na hindi makokontra ng dasal. Arturo, lumabas ka na muna. Hanapin mo muna ang mga dahon na hinahanap dyan sa libro. Ikaw lamang ang makakahanap niyan. Paliwanag ni Mang Celio. Kaya naman agad-agad lumabas si Arturo ng kubo. Inaamoy-amoy lahat ng dahon sa paligid. Parang isang aso na napakalakas ng pang-amoy. Alam na alam ni Arturo ang pagkakaiba sa dahon ng mahogany sa dahon ng mangga. Tila ba alam ng ilong nito ang hahanaping amoy. Kaya wala pang isang oras ay halos nahanap niya na lahat ng mga dahon na kailangang ihalo sa damo ng palumpong. Sa pag-iikot ni Arturo sa gubat, ay nagulat na lamang siya noong nakita niya ang isang pamilyar na tao. Isang matandang babae ang nakatingin sa kanya. Nanlilisik ang mga mata habang nakahawak sa itak nito sa tagiliran. Nay Leonie? Babatiin na daw sana ni Arturo ang matanda, pero agad itong sumimangot at sinigawan siya. Ano daw bang ginagawa niya doon? At napapadalas ang pagpunta niya doon sa bundok nila. Galit na tanong nito kay Arturo. Nagpaliwanag naman itong si Arturo. Kinukumpleto lang daw niya ang mga sangkap ng palumpon. Galit namang lumapit ang matanda kay Arturo at tatagain na sana niya ito. Kung hindi lang nakaiwas at nakatakbo papalayo ang binata. Muling sumigaw ang matandang babae. Ano daw bang gusto nito? At ngayon naman ay nag-iipon siya ng palumpon. Hindi daw ba niya alam na ang palumpon ay mabisang lason laban sa mga lamang tubig o mga elemento na naninirahan sa tubig? Sumagot naman si Arturo.
na hindi niya nga raw ito alam. Nagkataon lamang daw na parang ito ay itinuturo sa kanya ng itim na libro ni Kuyang. Subalit mas nagalit pa ang matanda. Sinabi nito na kung hindi pa siya napapagod makipaghabulan sa mga aswang, ay wag na nitong balaking makipaglaban pa sa mga lamang tubig. Baka kahit daw ang simpleng pagligo ay hindi na nito magawa pa. Sumagot naman si Arturo. Pero Nay, ginagawa ko lang naman po ito para sa sityo. Subalit tumalikod na lamang ang matandang babae at saka parang bulang nawala sa damuhan. Kinagabihan nun ay minabuti na lamang ni Arturo na doon na lang muna matulog sa kubo ni Mang Celio. Noong gabi na yon ay pinagsaluhan nilang dalawa ang isang malaking sawa na nahuli ni Mang Celio. Ang kalahati ay inihaw nila at ang natira naman ay ginataan. Sarap na sarap noon ang binata. Hindi siya kumakain ng ahas noon, pero para bang manok itong sarap na sarap siyang kainin. Nagtataka naman itong tinanong si Mang Celio kung bakit nga siya nagkakaganon. Ang sagot naman ng matanda, hindi lamang daw si Arturo ang nagugutom. Nagugutom din daw ang mutya nito. Kaya naman makakabuti kung kakain ito ng pagkain na naaayon sa kanyang mutya at umiwas sa mga pagkain o mga bagay na bawal sa kanyang mutya ng panahon. Masayang naghapunan ng dalawa. Busog na busog sila dahil sa laki ng sawang kinain nila. Habang nagpapahinga ay doon na naitanong ni Arturo kay Mang Celio kung bakit galit na galit sa kanya si Nay Leonie. Paliwanag naman noon ng matanda. Nakikita daw kasi nito ang anak niya kay Arturo. Gusto din daw kasi ng anak ni Nay Leonie ng pagbabago sa kanilang sityo. Pero di ito ganoon kalakas para lumaban sa mga nilalang na naninirahan doon sa sityo na yon. Namatay ito isang gabi. Nakita na lamang nila ang katawan nito. Wakwak ang tiyan at walang tira ni isang patak ng dugo. At magmula nga noon ay dito na napiling manirahan ng dalawang matandang mag-asawa sa tagong lugar ng kabundukan. Pinalakas ang kanilang poder o dasal sa pagtatago. Kaya di na sila nasundan pa ng mga aswang. Alam mo bata, kaming mga naninirahan dito sa bundok ay minabuti na lamang naming magtago para makaiwas sa gulo at sa kapahamakang dala ng mga aswang na yan. Pero unti-unti daw na nagbago ang lahat noong nakita nga nila si Arturo. Kahit si Tay Edgar daw ay nakita ang anak niya kay Arturo. Muli itong nabuhayan. Palagay niya ay kung may magsisimula daw ng pagbabago ay siguradong maiaayos ang sityo nila. Pag po kayong mag-alala, Mang Celio, hindi ko kayo bibiguin. Mga salitang binitawan ni Arturo bago niya tuluyang simulan ang digmaan sa sityo Maahas. At ito na nga ang naging simula. Kinaumagahan nun, mag-isang pumunta sa ilog si Arturo. Dala-dala niya ang isang basket na gawa sa kahoy na naglalaman ng iba't ibang uri ng mga halaman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at saka dinasalan ang lalagyan. At saka niya dinuraan ang mga dahon sa loob nito. Kinaskas ni Arturo ang mga dahon sa batong nakababad sa ilog. Paulit-ulit nitong inusal ang mga dasal na tanging sa libro lamang ni kuyang niya nabasa. Tanging siya lamang ang may alam na para bang ibinubulong sa kanya ng kung anong nilalang ang mga salitang babanggitin. Kasabay sa pagkuskos ng mga halaman sa bato ay ang pagkatas din nito ng kulay pula na para bang galing sa puno ng nara. Kumalat ang katas sa buong ilog. Bago pa man lumubog ang araw, ay nagawang ikaskas ni Arturo sa kaliwat kanang bahagi ng ilog ang mga dahon. Wala siyang nakitang resulta nun. Pero kinabukasan, isang kakaibang pangyayari ang gumulat sa buong sityo Maahas. Nagulantang ang iilang mga naglalakas loob na mangisda sa ilog. Kasama ng mga palaka
igat at ahas na nandoon ay tila ba nilason talaga ang bahaging iyon ng ilog. Kapansin-pansin din na tila ba bumaba ang tubig doon. Dating parang gatuhod ang lalim noon. Subalit ngayon ay parang hanggang paa na lamang ang tubig ng ilog. Kumalat ito sa ibang bahagi ng sitio at tuwang-tuwa naman ang mga tao nang makita ito dahil pwede na nilang tawirin ang kabilang bahagi ng baryo nang hindi nangangambang baka malunod sila. Sa mga mata ng mga tao ay tila mga isda lamang ang nakalutang doon na hindi nila maintindihan kung bakit at kung anong nangyari. Pero sa katotohanan, sa mga mata ni Arturo, ang nakikita niya ay napakaraming mga taong lumot na matagal nang nambibiktima ng mga tumatawid sa ilog na yon. Wala nang buhay ang mga ito na inaanod na lamang ng ilog papunta sa dagat. Ang iba naman sa mga nilalang na yon na natira ay galit na galit kay Arturo. Pero wala silang magawa. Wala silang magawa dahil tirik na tirik ang araw. Nakatingin lamang sila kay Arturo habang dinuduro-duro nila ito at tila isinusumpa nila ito sa ginawa nitong panglalason sa kanilang mga kauri. At hindi pa nga doon nakontento si Arturo. Inulit pa niya kinabukasan ang pagkuskos ng palumpon kung saan niya nga nakita ang mga nilalang na nakatingin sa kanya ng masama. Tila ba nagpakilala na noon si Arturo sa mga nilalang na yon na wag nila itong sinisindak-sindak dahil nawala na ang takot sa puso niya. Handa na itong pumalag sa kung sino man o kung anumang nilalang ang nagbabalak na pigilan siya sa kanyang mga gustong mangyari sa sitio Maahas. Kinabukasan, pinuntahan ulit ni Arturo ang bahagi ng ilog kung saan niya ikinuskos ang mga dahon ng palumpong. Paulit-ulit niyang tinawid ang mababaw na bahagi ng ilog na yon. Tinignan niya ang bawat paligid. Hindi lamang ang mga bato, kundi ang mga damuhan sa paligid nito. Sinisiguro niya na wala ng mga nilalang ang kaya pang manggulo sa mga taong gustong tumawid sa ilog. Noong mga bandang hapon, noong pakiramdam niya ay wala na itong magiging problema, ay doon na sinimulang maglakad ni Arturo papunta sa kabilang ibayo ng sitio. Ngunit ang hindi alam ni Arturo na sa kanyang paglalakad ay may nakasunod palang hindi niya inaasahan. Isa sa mga katrabaho niya, si Vincent, ang lalaking nadulas sa ilog noong isang araw. Nagulat si Arturo noon. Paanong nakasunod ito sa kanya nang hindi niya namamalayan? Sumagot lamang si Vincent na kailangan niyang makatawid talaga dahil matagal niya nang hindi nakikita ang kasintahan niya na taga doon sa kabilang bayan. Hindi niya ito pinapapunta doon sa sitio dahil nga uso doon ang pambibiktima ng mga taong hindi taga roon. Kaya ang siste, siya lamang ang pumupunta sa bahay ng nobya. Ngunit noong nasira nga daw ang tulay, ay hindi na siya nakakadalaw rito. Nag-aalala raw ang binata na baka meron na itong bagong karelasyon dahil matagal na nga daw silang hindi nagkikita at nag-uusap. Nakiusap siya kay Arturo na baka naman pwede niya itong isama sa lakad niya. Total ay parehas naman daw silang papunta doon sa kampo ng mga sundalo. Galit namang sumagot si Arturo. Hindi. Bumalik ka na doon. Sa susunod na lang siguro. Hindi ko alam kung anong meron pa sa daan na to. Baka mapahama ka lang. Saka na, kapag sigurado na akong ligtas talaga rito. Matagal na nakipagtalo pa noon si Vincent kay Arturo. Nagmamakaawa na baka pwede niya itong samahan palabas sa sitio dahil gusto na nga daw nitong makita ang kasintahan. Napailing-iling na lang noon si Arturo pero dahil nakikita niyang palubog na ang araw ay wala na itong nagawa kundi umalis kasama si Vincent.
Siya, bilisan na natin at palubog na ang araw. Mahirap abutan ng dilim sa daan na to. Wika ni Arturo at saka ibinato kay Vincent ang dala nitong itak. Mabilis na ngang nilakad nila Arturo ang maputik na daan pataas ng tila isang burol na daan. Napapaligiran ito ng makakapal na damo na ginagapang na rin kahit na ang mismong kalsada. Makapal na ang kagubatan at kabundukan na minamadali ng lakarin ng dalawa bago pa tuluyang yakapin ng dilim ang buong lugar. Matapos ang mahigit na 1 oras na paglalakad paakyat sa burol, doon na nga nakita nila Arturo ang isang kalsada na konektado umano sa isang tulay na dinadaanan ng mga bus papunta sa sitio. Kitang-kita naman doon mula sa itaas ng burol ang paglubog ng haring araw sa kanluran. Unti-unting kinakain ang liwanag ng kapaligiran. Maya-maya, narinig nila na parabang may sasakyan. Mabilis itong umaandar sa direksyon ng dating tulay. Parang papunta ito sa direksyon ng bayan. Agad na tumakbo ang dalawa para habulin ng sasakyan. Hindi na nila inintindi pa ang pagod. Basta maabutan lang daw nila ang sasakyan ay siguradong ligtas na silang makakarating sa bayan. Pagbaba nila ay sakto naman ang dating ng sasakyan na yon. Dali-dali ay humarang silang dalawa sa gitna ng kalsada at nagsisigaw. Pinapahinto nila ito. Nang mailawan sila ng sasakyan, ay huminto din naman ang sasakyan. At napagtanto nilang sasakyan pala iyon ng militar. Arturo, ikaw ba yan?